PBBM handa na nga bang makipaggera sa China, no? Ayon dito sa kanyang talumpati, mga kapatid, ay hindi niya pababayaan at nanindigan na patuloy na poproteksyonan ang West Philippine Sea at hindi kukonsintihin ang pambabastos sa ating soberanya. So handa na nga ba, mga kapatid, ang ating Pangulong Marcos na isabak ang ating mga sundalo sa gera kung kinakailangan? Kung halimbawa talagang igigiit ng China na kanila ang buong West Philippine Sea, ano kaya ang gagawin ng ating Pangulo? Yan ang ating aalamin, mga kapatid. Bibigyan natin ng reaction video, commentary at sana huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Narito na ang PTV Balita ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na poprotektahan ang West Philippine Sea. Sa kanyang mensahe sa anibersaryo ng Philippine Navy, iginiit niya na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang karapatan at soberanya nito, alinsunod sa international law. Alam niyo, mga kapatid, yung ginagawa ng ating mga sundalo na pag-exercise, mga ginagawa nila mga balikatan exercise, di ba? Is rehearsal yun eh. 'Di ba? Nagre-rehearse na sila para if ever na sumiklab ang digmaan, mga tol. Alam na nila kung paano sila makikipag-communicate sa mga Amerikano o sa iba pa nating mga kaalyadong bansa. 'Di ba? Yun naman yung sinasanay nila, interoperability, 'di ba? At sinasanay din nila kung paano gamitin yung mga missile, mga modern, mga makabagong sandata na ipinapahiram dito sa atin ng Amerika, tulad halimbawa nung Nemesis, tulad na lang halimbawa nung Typhoon missile. 'Di ba? Wala tayong mga ganun, pero dinala 'yon ng Amerika dito at hindi na nga kinukuha pa dahil ginagamit sa pagsasanay, pero inaaral na ng ating mga kasundaluhan kung paano gamitin yan. At kung nakita nyo nga nung nakaraan kung paano sila mag-ensayo, di ba? Kapag may mga papalusob na kalaban sa mga baybayin ng Pilipinas, kung paano nila titirahin. Rehearsal yun, mga tol eh. Di ba? Ibig sabihin, ipinapakita ng ating mga sundalo na handa sila if ever na sumiklab itong labanan. Kung full potential, mga kapatid, hindi pa nakahanda ang Pilipinas dahil marami pa tayong kulang dito, pero kung sakasakali magkagipitan, papalag talaga sila, di ba? Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang formal na pagkomisyon ng pinakabagong guided missile frigate ng Navy na BRP Miguel Malvar. Eto, may bago pa tayong barko, dalawa to. Patuloy anyang palalakasin ng kanyang administrasyon ang sandatahang lakas at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa para matiyak ang maritime security. At sana hindi mahinto, no? Kahit halimbawa sabihin natin magtapos na yung kanyang termino by 2028. Sana yung susunod na presidente, mga tol, ipagpatuloy yung pagpapalakas sa ating mga kasundaluhan at sana wag ding isusuko yung ating soberanya. Hindi naman porket na lumalaban tayo at ginigiit natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea, nangangahulugang gusto nating makipaggera. 'Di ba? Kasi, mga tol, kapag ipinamigay natin 'yan o kaya ang presidente hindi ipinaglaban 'yan, nangangahulugan lang na parang isinusuko mo yung iyong nasasakupan. Ikaw ang tatay ng bansa, ikaw ang inihalal ng mga tao eh. Ikaw yung pinakamataas na posisyon tapos wala kang gagawin para maitaguyod mo yung ating karapatan. What if na lang kung mismong bansa mo na yung inaagaw, mga mismong isla mo na yung inaagaw, wala kang gagawin dahil ayaw mo ng gera, ibibigay mo na lang gusto ng ibang mga kalaban. Hindi pwede ganun. 'Di ba? So dito ang ginagawa ng presidente, mga tol, namamalagi yung ating stand o yung ating posisyon. Atin ng West Philippine Sea, 'di ba? Igigiit natin yung ating karapatan diyan dahil yan ay base na rin sa international law. Meron tayong 2016 arbitral ruling, yan din ang sinasabi ng UNCLOS na meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Talagang matigas lang ang ulo ng China at talagang madamot sila, ganid sila. Pero hindi tayo dapat magpasindak sa mga ipinapakita nilang puwersa. Kahit ngayon mas agresibo ngayon
Yung mga barkong pandigma nila, mga tol. Dati Coast Guard lang ang nanghahabol sa mga barko natin. Ngayon, mga warship na mismo nila ang nanghahabol sa atin. Pero dapat hindi tayo papayag na manaig ang ano nila, manaig ang plano nila. Kasi intimidation yung ginagawa nila eh. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect. We will never tolerate. So paano yun? Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, winater cannon ulit tayo. Diba? Halimbawa, binangga ulit tayo. O kaya halimbawa, yung mga mangingisda natin pinalayas. Eh di ba disrespect yun? Di ba pambabastos yun sa ating soberanya? Diba? O kaya makakita ulit tayo nagtatambak na mga dead corals. O di ba pambabastos yun sa ating soberanya? Ano ang ibig sabihin nun? Handa na ba makipaggera ang Pilipinas? No? Handa na ba ang presidente natin na maghudyat na pag winater cannon tayo? I-water cannon nyo rin. Kabitan ng water cannon yung ating mga barko. Pag winater cannon kayo, water cannon nyo rin. Pag binangga kayo, banggain nyo rin. No, hindi natin alam mga kapatid kung ano yung exact na kahulugan ng ibig niyang sabihin. No, tayo nagbibigay lamang ng haka-haka. Pero kung kayo tatanungin, ano sa tingin ninyo? Ang ibig sabihin na hindi natin hahayaan o hindi natin ito tolerate o konsintihin yung mga pang-disrespect na ginagawa ng ibang bansa dito sa ating soberanya. Against our sovereignty. Di ba nakakita tayo mga tol, mga submersible drone. Maraming beses na tayo nakakita niyan. Nasa 6 hanggang 7 submersible drone na yung nakita natin mismo sa ating karagatan. Saan daw ginagamit yon? Sabi ng mga otoridad, yun daw ginagamit ng China para aralin yung itsura ng karagatan, kung gaano kalalim at kung pwede bang daanan ng kanilang mga submarine. Yun ang sabi O di ba? Doon pala mga kapatid, makikita mo na disrespect talaga nila eh. Tapos nung nakaraan na aktuhan, huling-huli sa akto ng ating mga Coast Guard. Yung isang Chinese research vessel mga tol na nagde-deploy ng mga submersible drone. Dapat nga inaresto yun no? 'Di ba? Dapat nga inaresto yun kasi illegal yun 'Di ba? So dito mga tol papasok kung ito bang sinasabi ng ating presidente is para lang sa media, para lang hanggang salita lang o kaya talaga niyang panindigan o kaya niya talagang iutos sa ating mga kasundaluhan. Gawin ninyo yung necessary action ninyo. Kung nakakita kayo ng mga research vessel ng China na nakikita nyong nagsasagawa ng mga illegal activities sa loob ng ating exclusive economic zone, hulihin ninyo. Ganun kaya mga tol ang ibig sabihin nun na hindi natin ito tolerate yung mga pambabastos o pang-disrespect nila sa ating mga soberanya. Ano sa tingin ninyo? Yun kaya ang ibig sabihin ng ating presidente? Comment kayo sa ibaba. Target ng pamahalaan na simulan ang rehabilitasyon ng EDSA sa kalagitnaan ng Hunyo. Eto, ibang balita to mga tol. Maganda pag-usapan din to. Matinding traffic na naman ang makakasagupa natin dito. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, personal na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang EDSA rebuild dahil 45 taon na ang nakalilipas mula ng huling sumailalim sa pagsasaayos ang naturang kalsada. Well, ganun talaga mga kapatid. Consequence yan. Kung gusto mong mas mapaayos, dadaan ka muna talaga sa hirap. Hindi pwede kasing maayos agad Lahat dadaan talaga yan sa hirap. Magkakaroon talaga dito ng matinding traffic. Kasi nga, EDSA rehabilitation Siyempre magkakaroon dyan ng mga equipment, maraming mga liliit yung daan, di ba? Para bigyan ng way yung mga gumagawa, mga magtatrabaho dyan. Talaga matitindi traffic dyan. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng MMDA ang pagpapatupad ng traffic simulation bago simulan ang pagkukumpuni sa EDSA upang mapagaan ang epekto ng proyekto sa mga motorista. Inaprubahan naman ng Department of Public Works and Highways ang paggamit ng plastic waste bilang additive o sangkap sa paggawa ng mga kalsada. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, alinsunod na rin ito sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing matatag at sustainable ang mga infrastructure projects sa bansa. Dagdag pa ng opisyal, malaking tulong ito upang pagtibayin ang mga infrastruktura habang binabawasan ang mga plastic na basura. Ayos yun Ayos yun no? At least mababawasan yung mga plastic na basura.
Mga plastic na tao, isama nyo na rin sa halo. Anyway, mga kapatid, bilang Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa mga balitang ating napainggan at ating nadinig? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.